Nagpadala ang Iran ng mga terorista sa Dagat Pula. Muling inilagay ang Israel sa sentro ng banta sa dagat na maaaring makaapekto sa rutang pangkalakalan, barkong konektado sa Israel at seguridad ng reyon. Ngayong Lunes, 8 ng Hunyo, 2026. Naganunsyo ang grupong Houthi na suportado ng Tehran at nakabase sa Sana ng total ban sa paglalayag ng mga barkong Israeli sa Dagat Pula. Sinabi nilang nagpaputok sila ng mga misil sa mahahalagang target sa rehiyon ng Jaffa. Sinubukan ng milisya na balutin ang banta sa pamamagitan ng relihiyosong pananalita, pagsasalita ng paglaban at pag-atake laban sa tinatawag na kaaway na Amerikano at Israeli. Ngunit ang totoong nangyayari ay iba. Inamin ng Iran Navy na tatargetin nilang mga barko para gipitin ng Israel, hadlangan ng kalayaan sa paglalayan at palawakin ng digmaan gamit ang proxy. Ano ang itinatago ng Iran? Bakit ngayon sumali ang Houthi sa gulo? Paano binabago ni na Trump at Israel ang mga sentro? Pagkubkub sa Tehran? Ikukwento ko lahat yan. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ang banta ay nagmula sa Houthi ng Yemen, grupong lokal na militar na kaalyado ng Iranyanong alyansa na hayagang tinatarget ang Israel. Ang napiling lugar ay ang Red Sea, isang mahalagang ruta para sa pandaigdigang kalakalan at sa paggalaw ng mga barko sa pagitan ng gitnang silangan Africa, Asia at Europa. Direkta ang naging paraan, anumang kilos ng barkong Israeli sa rehiyon ay pwedeng ituring na target militar. Malinaw din ang dahilan. Sinabi ng mga Houthi na kumikilos sila bilang suporta sa Iran, Gaza, Lebanon at Iraq. Ipinapakita nito ang operasyon ay hindi sariling desisyon ng Yemen, kundi bahagi ng regional na mekanismong ginagamit ng Tehran para magpakalat ng presyon sa iba't ibang panig. Diyan nagsisimulang mabuwag ang kanilang kwento. Kung sinasabi ng milisya na pinoprotektahan nila ang tao pero tinatakot ang mga barko sa Dagat Pula, hindi nila talaga iniingatan ng sibilyan. Ginagamit lang nila ang kalakalan bilang bihag. Kapag sinasabi nilang lumalaban sila pero sumusunod din sa alyansang kasama ang Iran, Hezbollah at ibang armadong grupo, hindi sila malayang puwersa kundi ginagamit lang ang Tehran bilang panakot. Nauna nang inilagay ni Trump ang grupong ito sa nararapat nitong kalagyan. Noong 2025, muling itinalaga ng pamahalaang Amerikano ang mga Houthi na kilala rin bilang Ansar Allah bilang isang dayuhang teroristang organisasyon. Hindi basta-basta lumitaw ang desisyong ito. Dumating ito matapos sa mga pag-atake sa Dagat Pula at mga banta laban sa mga barkong pangkalakalan, pagdukot ng mga barko at mga aksyong nakaapekto sa kalayaan ng paglalayag. Ang kaibahan na yon, ang bagong banta ay nangyayari sa gitna ng mas malaking krisis, kung saan hinaharap ng Israel ang ehe ng Iran at sinusubukang patunayan ng Tehran na kaya nitong igalaw ang mga kaalyado sa iba't ibang direksyon. Pumasok ang Israel dito bilang pangunahing target ng panggigipit. Matapos ang mga sagupaan ng Iran, Lebanon at Gaza, inanunsyo ng mga Houthi na ang Dagat Pula ay posibleng gamitin bilang presyur laban sa anumang kilos na konektado sa Israel. Sabi nila ito ay tugon sa digmaan, pero sa totoo lang, sinusubukan lang palibutan ng Israel mula sa labas gamit ang dagat bilang karugtong ng labanan sa lupa. Hindi kaya ng grupo na harapin ng Israel sa militar, kaya tinatarget nila ang sensitibong bahagi ng nabigasyon para magdulot ng takot, gastos at kaguluhan ng hindi kailangang wasakin lahat. Ang Iran ang lumalabas na pinakamalaking nakikinabang sa politika sa paglala ng sitwasyong ito. Alam ng Tehran na kapag umaatake ang mga kaalyado nila mula malayo, sinusubukan ng rehimen na manatiling malayo. Kapag nagtagumpay, ibinibenta nila ang imahe ng lakas sa reyon. Kung pumalpak, sinasabi nilang bawat grupo ay kumikilos mag-isa. Pero mismong pahayag ng mga Houthi ang sumisira sa palusot na ito. Binanggit nila ang Iran, Lebanon, Gaza at Iraq bilang magkakaparehong panig at binigyang diin ang pagkakaisa ng mga prente. Tanggap nila na ang laban ay hindi lang para sa Yemen. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa ehe ng Iran sa panahon na pinahihigpitan ng Israel at Estados Unidos ang kanilang pagkubkob. Ang panganib sa mundo ay hindi lang nasa barkong Israeli, kundi sa Israeli mismo. Ngayon, direkta ng target ang Israel. Bukas, posibleng kahit anong barkong inakusahan ng ugnayang pangkalakalan o pampulitika sa Israel. Ganito ring lohika ang nagdulot ng takot noon sa malalaking kumpanya ng maritima nang mapilitan silang baguhin ang ruta dahil sa mga pag-atake ng Houthi sa Dagat Pula, kaya't umiwas sila sa paligid ng Afrika at tinanggap ang mas mahaba at magastos na biyahe. Ang UN ay dati nang humiling na itigil ng mga Houthi ang pag-atake sa mga komersyal na barko sa Dagat Pula.
Gayunpaman, pinaigting ng grupo ang kanilang paninindigan at nag-anunsyo ng pagbabawal sa paglalayag na parang may otoridad sila sa internasyonal na ruta. Iyan ang pagkakaiba ng isang estado at isang milisya. Ang estado ay may pananagutan sa hangganan, populasyon, diplomasya at mga kasunduan. Ginagamit ng milisya ang misil, propaganda at pagbabanta para iangat ang sarili sa mas malaking digmaan. Ang tunay na Yemen at ang mga taong matagal nang nagdurusa ay nagiging panangga sa politika para sa proyektong mas pinapabura ni Tehran kaysa sa mga Yemeni mismo. Maaring gamitin ni Trump ang tumitinding tensyon bilang patunay na dilabis ang kanyang pagpuwersa laban sa Iranian Axis. Habang binabansagan ng mga kalaban ng Houthi bilang lokal na grupo, ipinapakita ng pahayag mula Sana na handa silang atakihin ang mga barkong Israeli at palawakin ang operasyon ayon sa mga kaganapan. Pinapalakas nito ang posisyon ng Amerika na ituring ang grupo bilang banta ng terorismo at hindi lang basta simpleng rebeldeng kilusan. Nagbibigay ito ng dagdag na argumento sa Israel para hikayatin ang mga kaalyado na isama ang Dagat Pula sa digmaan laban sa Iran. Madalas baliktarin ng kaliwa ang kwentong ito. Sinusubukan nilang ibenta ang mga Houthis bilang mga mandirigma ng paglaban, sinusubukan nilang ipinta ang Israel bilang palaging tagapag-udyok, at sinusubukan nilang ipakita si Trump bilang isang taong pinalala ang problema dahil tinawag niyang terorista ang isang terorista. Pero ang nangyari nitong Lunes ay nagpapakita ng kabaligtaran. Kapag ang grupo ay nag-anunsyo ng naval blockade, nagbabanta sa mga barko at nangakong magpapalala ng sitwasyon, sila mismo ang nagpapakita kung bakit dapat silang tratuhin ng maigpit. Ang talumpati ukol sa kalayaan ay nagiging tabing ng pamimilit, habang ang resistensya ay ginagamit bilang takib ng terorismong pandagat. Ang inihayag na pag-atake laban sa rehiyon ng Jaffa ay nagsisilbi rin sa layuning propaganda. Ipinapakita ng Houthis na kaya nilang saktan ng Israel mula malayo sa pamamagitan ng pag-atake sa mga target. Gusto nilang ipakita sa Iran na kumikilos sila, pasiglahin ng militante, takutin ang mga kumpanya at itulak ang Israel sa digmaang maraming harapan. Ang banta sa dagat ay parang megaphone. Hindi lang ito tungkol sa mabilisang pinsalang militar, kundi pati sa paglika ng pakiramdam ng pagkakakulong. Ngayon, kailangang harapin ng Israel ang isang harapan na pinaghalo ang propaganda, mga misil at banta sa dagat. Hindi kailangang sundan ng emosyonal na script ng mga Houthi. Pwedeng gawing mas malamig at epektibo ang sagot. Intelligence, depensa sa impapawid, diplomatikong presyon, pagbabantay sa dagat, at pananagutin ang nagpopondo at nagsusulsol sa ganitong aksyon. Kung ginagamit ng Iran ang mga armadong grupo para manggulo, dapat ipakita niya na Trump at Israel na bawat kilos ng Tehran ay may kapalit na gasto sa politika, ekonomiya at militar. Naging sentro ang Dagat na Pula dahil alam ng mga Houthi na kahit kaunting banta roon ay malaki ang epekto. Hindi nila kailangang kontrolin ng buong mundo. Nagpapalaganap ito ng pakot sa mga kumpanya ng siguro, maritima at gobyerno na umaasa sa ligtas na ruta. Ganyan ang pananakot. Itinuturo ng milisya ang Israel pero igit na naapektuhan ang katatagan ng marami na maaring maging kapinsalaan rin sa panig na kanilang ipinagtatanggol. Ako si Milson Alves, global, internacionalista at layunin kong maihatid ang tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, tignan ang mga komento para mas maging aktibo ka sa komunidad ni Milson Alves.